Hey everyone, good afternoon. Welcome to the maiden episode of Historia, the Comelec Butuan City podcast. Today, we are very fortunate. Kauban nato ang atong Assistant Regional Election Director for Comelec Caraga, no less than Attorney Geraldine C. Samson. Ma'am, maayong hapon. Ngayong hapon, Thank you for gracing the first episode of our podcast. my honor to represent the regional office. Yes, ma'am. We wanted to talk about the ongoing preparations for the 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan elections. Now, since the passage of Republic Act 12232, which sets the term of office of our barangay and SK officials to 4 years from the usual three, and the incidental uh, resetting of the schedule on the first Monday of November 2026. What are the preparations na ginabuhat karon sa Commission on Elections and COMELEC Caraga? First, we look at RA 12232. What is it about? Now, kung tanahon na to ang title, it says, an act setting the term of the barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan and for other purposes. Now, there are two important or kining substantial nga provision din ha sa RA 12232. The first one is the setting of the term, which Mhm. says from 3 years, 3 years. himoon na tong 4 years. And then, it also says there nga kung nag 3 terms na ang barangay officials, dili Mhm. na siya pwede mag-ikaupat. Mhm. But different sa SK, kay ang gibutang din haa is 1 term lang gid siya. Which is the same sa prior laws on barangay and sangguniang kabataan elections. The second important provision of RA 12232 is it's in section 2, the date of election, which is the first Monday of November 2026 and every 4 years thereafter. That is to complement sa section 1 nga 4 years na ang Mhm. ilahang 1 term. Now, wala na ilain din ha ang makita nimo sa 12232, which means that since nag-mandate naman, gimandar naman nga mag-election taon November, ang trabaho ni COMELEC as an implementing agency to that law is mag-prepare ta for election purposes. Mhm. Now, since mag-prepare man ta, mo segue lang ko gamay, it is not the COMELEC, which is a common misconception, it is not the COMELEC ang nag-set sa ato ang election sa November 2 kay mga lag daw og Marcos. Tinuod. That's the common concern, ma'am. Yes. Kung atong tan-awon, ang tigpanday sa atong balaod is legislative na nga trabaho. So dili si COMELEC ang naghimo sa RA 12232. Ang atoang mga congressmen and senador. Senators. And then pagkahuman si COMELEC mosulod kay siya ang mag-implement sa maong balaod. So, kami sad, like you, mga lagpod me, but since naaman tay balaod nga sundon, so mag-election ta on November 2, 2026, Mhm. and every 4 years thereafter, hopefully, 4 years after, it's Dili na not matanong. kalag-kalag ang first Monday of November. So, dili siya fixed nga November 2 ha, it's the first Monday Monday. of November 2026 and every 4 years thereafter. So, speaking of mag-implement man si COMELEC, so mag-prepare ta for November 2 BSKA. Mhm. Now, ako na po dayong i-mention nga ang ato ang common misconception. Again, another one sa COMELEC nga election is only election day Mhm. or election period. Akong ipasabot sa ato sa publiko no nga ang election is dili mahitabo nga walay preparations. Like if you compete in a certain sports competition, you prepare, you practice Yeah. sa dugay nga panahon. In fact, mas taas kayo imong preparation kaysa adlaw sa competition. The same sa election day, 1 day lang na siya, but the preparations to make that happen successfully is taas pod ang preparation. Now, which brings me to the fact nga ang electoral cycle has 3 stages.
Now, nag-exist ang COMELEC not for election purposes, election day lang, but for the whole cycle. So there are 3 stages. The first one is pre-electoral stage. The second one is the electoral stage. And the third one is the post-electoral stage. Now, these 3 stages are equally important. Why? Now, we go first to the pre-electoral stage. Unsay naa sa iyaha, unsay sulod niya, unsay buhaton ni COMELEC during pre-electoral stage. Number 1 is dinhi ang planning. Unsay buhaton namo para mahimong successful, para makabutar ang katong mga nakarehistro, para marehistro pod ang katong mga qualified nato nga mga Filipino citizens. Dinhi ang training, walay labot tong sa mga mulihok nato nga mga electoral board members, training sa mga COMELEC officials and stakeholders para sa ato ang mga activities in preparation sa election. Dinhi pod mahitabo ang information drive, pagpahibalo sa mga katawhan unsay kano sa among rehistro asa dapit, unsay among mga activities nga angay mosalmot ang ato ang publiko. Unya, sa electoral cycle sa ikaduha, dinhi na mahitabo mosulod ang atong election period. Adunay mahitabo nga sulod sa mga partido kung dili barangay election, adunay nomination, adunay mga pagpili kinsay mo represent sa usa ka grupo sa barangay election. Dinhi ang kampanya, ang pagbotar, ang resulta ug ang proclamation. After that, muksarado ba ang COMELEC? Mag-cease ba ang function namo? Unfortunately, dili. Natay gitawag nga ikatulo, post-electoral cycle. Dinhi mahitabo ang looking back. Mag-review ta unsay nahitabo, what went well, unsay maayo, what went bad, so that para ato ang bahatagan og remedyo og remedy nga makorek nato siya next time. During this assessment, dinhi pod mag-strategize ang COMELEC para mapa-improve pa ang voting experience the next time. Now, after that, mosulod na pud ta sa pre-electoral stage. So, kana siya, even if wala ni sulod ang 1, 2, 2, 3, 2, ang COMELEC naa karon sa pre-electoral stage. Whether na dayon karong November 2, aduna man kitay gipaabot nga national and local elections. So required ang COMELEC nga magrehistro. Dinha pod ang trainings capability building sa ato ang mga empleyado, sa ato ang mga stakeholders for purposes of registration and elections. Yes, ma'am. But speaking of registration, maingon dayon sila nga garehistro ba di ay ang COMELEC? So, atong balikan no, naadto na tay gitawag nga RA 8189. Nagmandar ni siya sa duha ka butang. Isa is gikinahanglan nato maghimo og general registration in 1997, which meant at the time nga ang rehistro, tanan na rehistro prior to 1997, erase to siya. Mag-fresh start. Back to zero. Back to zero. And then, dinhi pod gimandar nga magrehistro ang COMELEC kada adlaw dinha sa ilahang opisina 8 o'clock in the morning to 5 o'clock in the afternoon, including Saturdays and holidays. Gikinahanglan na siya, madiscuss nato later on nga nung ingon ana kataas ang ato ang registration period kay kung atong sa mga katigulangan kung atong madumduman sa una, mangrehistro ang COMELEC pinaagi sa ato ang Department of Education mga teachers dito sa eskwelahan a month before elections. So wala na to siya. Meaning to say, all year round ang function ni COMELEC. Magrehistro plus another administrative functions, all in preparation for each election. And the nearest one is ang ato ang BSKA karong November 2. Now, speaking of voter registration, ma'am, na ongoing sa pagkakaroon, no? Since nga nagsugod pa siya itong October 20, I believe. October 20, 2025. yeah, 2025, and it will last until May 18. May 18. So far, ma'am, kumusta ang performance ng COMELEC Caraga when it comes to voter registration activities na atong gipahigayon? So far, gikan sa kadtong Oktubre 20 hangtod last week,
ato ang statistics makaingon ta nga maayo ang dagan sa atong rehistro no. Kay kung sa tibok Pilipinas aduna natay natala nga 2.3 million. Out of the 2.3 million sa Caraga na atay 73,456. And the highest ana niya sa mga probinsya is ang Agusan del Norte which has 21,244, and ang mga babae ana niya is naa sa 10,913 which comes also from Agusan del Norte. So ingon ana na karon ang ato ang dagan, hopefully we are working very hard nga mas mapadaghan pa nato, mas mapalobo pa nato ang ato ang statistics to ensure maximum kining participation sa ato ang mga qualified citizens nga makaregister. And ang voter registration nga atong gabuhaton karon ma includes sangguniang kabataan, no? Yes, that's right. Includes sangguniang kabataan. Ang atong SK, later atong ma-discuss ang mga qualifications. So dili lang siya para sa mga botante sa barangay election but apil ang ato ang mga sangguniang kabataan, apil ang ato ang mga estudyante. So that's why naata sa mga eskwelahan. Kunya, unsa ka importante ning voter registration nga gabuhaton nato karon ma'am para sa maabot nga pilian karong November 2, 2026. Importante gyud kaayo siya because kung maghisgot ta og eleksyon, ang makabotar kadto lamang naa sa listahan sa mga botante nga naa sa COMELEC. And then para malista ka, para maapil ka sa listahan, kinahanglan ka mo apply og rehistro sa COMELEC. And then but musigway ko gamay no. Kini ang usa sa mga ulanon ta sa away o questions sa media on election day. Now, the application for registration is not automatically equivalent to registration. Being a registered voter. Okay. Pag adto nimo, when you go to our field offices, pag adto nimo sa isa ka opisina sa COMELEC, you are an applicant for registration. So moduol ka, muhatag ka sa mga requirements nga gipangayo nila para moingon ka nga mo apply ko pagka rehistradong botante. Now, after sa process, aduna tay gitawag nga election registration board hearing. Ang aduna ni tulo ka members, ang election officer as chairman, na aduna tay representative from the Department of Education and the LCR. Now, kining tulo during the hearing, they will decide kung i-approve nila ang imuhang application or i-disapprove. Kung adunay question sa imuhang application. Now, after the hearing, kung ma-approve ka, i-post na po, mabutang na ka sa amo ang listahan sa COMELEC para matawag ka nga rehistradong botante. That's the only time that you will be called a registered voter for purposes of election. Okay. So, going back to the importance, importante gud siya nga malista ka o makabotar ka because as a responsible Filipino citizen, you will get to decide who gets to hold the reins of the government. Kung kinsay mo mamuno sa imuhang gikan sa barangay pasaka. Kay diha man nato makita kung ang quality sa services nga gihatag sa inyo gibalik sa katawhan kung unsa pod imong choice adtong eleksyon or sa umaabot nga eleksyon. So, importante gid siya kaayo nga moapil ta sa maong registration. Tama, ma'am. Kasi daghan may mga qualified but then again, reluctant kay sila nga murag ang uban walay ipakita nga kanang interest bitaw. Yes, tinuod na siya. Kung atong tan-awon, i-compare nato ang statistics sa PSA sa of age, even lang sa katong SK nga pwede na mo register. Kung atong tan-awon no, dili gid siya at par sa kadaghan sa atong registered voters. Meaning to say, daghan kaayog qualified Filipinos nga pwede ta na mag-register o mo-appeal pagbutar or mubutar, pero they opted not to. Now, diha nato siguro makita ang
ang atong kayugot nga mo participate ta dinha sa pagpadagan sa atong panggobyerno. Okay. Now, speaking of voter registration, ma'am, na mention naman kanina nga included ang mga sangguniang kabataan or katipunan ng kabataan no, sa registration activities nga atong gabuhatan karon, ma'am. Tagailang migamay o kanang mga basic qualifications aron makasabot gid ang atong mga naminaw karon. Okay. Ang unsabay mga kwalifikasyon nga para makaadto ka sa opisina sa COMELEC para mo apply og rehistro. Ang kana siya nga qualification na ana nadaan sa ato ang constitution. So gisulod lang na siya sa atong Omnibus Election Code. Kung atong balikan, ang usa ka aplikante dapat adunay mga mosunod. Number 1, dapat usa na siya ka 18 or 18 years old. Klarohon nako ni pagstorya. On or before the day of the elections. Meaning to say, pag adto nimo ni COMELEC, you don't need to be 18 karon. Ang imong ihapon is mag-18 ka karong November 2. So kung mo 18 ka, November 2, November 1, paatras, pwede kaayo ka mo adto sa opisina sa COMELEC para mo apply og rehistro. Ay kana man ang ato ang nadunay mga pangutana, adunay mga tawag nga pwede na ba nga wala pa man ko nag 18. So ang atong tan-awon 18 ang imong edad karong November 2 ug paatras. Now for sangguniang kabataan election, ma'am, that applies also na dapat mag-15 sila on or before the same. The same Mao principle gihapon siya, the applies. same principle applies sa mga atong SK. Ang qualification para makabotar ka sa malista ka sa kabataang katipunan ng mga kabataan is 15, kinahanglan imong edad 15 paingon sa 30. So dili kinahanglan nga maghulat ka nga 15 na ka karon para mo apply ka. Pwede nga 15 ka karong November 2 og paatras. Okay. Sunod nga qualification is or condition is dapat residente ka sa Pilipinas sa usa ka tuig or apan 6 months dinha sa imuhang barangay immediately before karong November 2. So kung sa imong ihap mosulod ka sa 6 months sa dili pa sa November 2, matawag nimo nga pwede ka diha magparimo apply og rehistro ni ana nga barangay. Especially kung aduna kay tungod sa imong intention trabaho, eskwela. Nganong gikinahanglan ang 6 months? Gikinahanglan ng 6 months kay mo na siya nakita sa ato ang mga lawmakers nga aduna na kay igo-igo nga knowledge, enough knowledge sa dagan sa imuhang barangay. Sa community. Meaning to say, nakabalo na kag unsay mga panghitabo, aware ka sa dagan sa barangay, sa panggobyerno sa barangay, para sa ingon ang imuhang pagboto, aduna na influence kung unsay imuhang experience o circumstances dinha sulod sa imuhang pagka-residente ni ana nga barangay. Okay. But lahi tong qualification sa pagdagan ha. Dinhi ang atong gihisgotan is qualification para makabotar, para mo apply og rehistro. As a registered voter. Yes. And then of course, dili ka disqualified by law. Now, ako na lang isumpay dayon. Tungod kay ang last nga qualification is not disqualified by law. So unsa di ay ang mga circumstansya nga makaingon ka nga disqualified ka or dili ka pwede mo-apply og rehistro. Number 1 din naa is katong mga na-sentence by final judgment. Final judgment. So meaning to say katong wala pa na apilar, wala kay nagdagan pa ang kaso kundi final na gyud ang desisyon sa korte nga mapriso ka for not less than 1 year. Apan ma-remove ang imuhang disqualification 5 years after service of sentence. So dadon lang to nimong proof nga kanus-an na human imong sentence and then maihap man na namo nga nag 5 years na after nimo na serve imong sentence. Dili pud pwede magpa-register katong aduna tay gitawag nga crimes against national security or klaro kaayo din katong naka-violate sa firearms law.
kay naamang gyud na dinhaa nga no probation and wala kay dili na nimo ma-exercise imong Katong right mga of nasakpan sa suffrage. gun ban, ma'am. Yes, katong mga nasakpan sa gun ban, nakasuhan and then convicted. Dapat na ay conviction. The same gihapon by final judgment. Aduna sab kitay disqualification or dili pagbawal sa katong mga gi-declare by competent authority. So dili lang kay niingon si silingan nga Buang-buang. buang-buang man na siya. Or aduna man na siya diferensya sa pangutok. So Ganun gipabutar, ma'am. oo, ngano naunsa man ning COMELEC nga nagpabutar man og buang sa ra ba dayon sa COMELEC, no? So akong klarohon nga ang gibawal is ang katong gideklara sa competent authority nga adi wala siya sakto nga pangisip. So mao na ang mga dili pwede nato magparehistro. Okay, speaking of kanang mga feeble-minded or kanang mga insane, ma'am, kaya na may mga magparehistro with their PWD IDs, kung naka-indicate dito sa ilahang disability is kanang naay problema sa pangutok or kanang naay learning say term, Deficiency. yes, something like that, ma'am. Ang gibutang man sa ato ang sa ato ang balaod is declared as insane or incompetent person. Incompetent. Now, if that ID proves that the incompetence or the insanity and the ID was issued by a competent authority, then musulod ta dinha. But dili pwede si Marites. Yes. All right. Now, additional misconceptions, ma'am, and probably kanang more of a para maklaro lang pod para sa tanan. Because there are a lot of questions nga among madawat bitaw every time nga karon nga ongoing ang voter registration. Interesado sila nga magbalhin din sa Butuan or anywhere in Caraga. Yeah. Part of the requirements, not qualification, part of the requirements na pag magparehistro is to present a valid identification document. Ma'am, no? So, for example, in my case, magbalhin ko diri as a voter. Okay, I've been staying here for quite a while. Kinahanglan ba nga ang ID nga akong i-present naka-address na gyud sa Butuan? Mao na, no? Okay, because ang atong mga valid IDs na din ha imuhang address. Now, kung tan-aw nato, unlike sa new registration, ang gipangayo niya is proof of identity. Ang gipangayo din na. But, klaro pod sa ato ang resolution for purposes of applying transfer of registration. Meaning to say, rehistradong botante na ka sa lahi nga munisipyo, but mobalis ka sa lahi nga munisipyo. Ang gikinahanglan din ha is proof of residency. Now, an ID is not an exclusive proof of residency. So, unsa may lain nimo pwede ipakita nga nagpuyo ka dinha. Others ni gamit og utility bills. Yung mga proof of billing. Yes. Or anything nga ma-prove nimo ay document nga ma-prove nimo nga nagpuyo gyud ka dinha. So, dili siya exclusive sa valid ID to prove your residency for purposes of applying transfer. So, in lieu of those, ma'am, kung wala siya maipakita? Well, atong isumpay na siya sa katong registration, no, nga kinahanglan ka o valid ID to present. The same way sa transfer, kung wala gyud kay maipakita nga wala gyud ka ana, labi na sa atong mga kaigsuonan sa medyo layo-layo na, no, sa sentro, kay dili man gyud tanan tao basta-basta makaadto sa lungsod para mag-apply og valid ID. Lisod pod magkuha og valid ID. Lisod pod kay kinahanglan po kag proof. And then wala man gyud kay proof, so dili gyud ka kakuha. Kanang mo ingon nga, ma'am, magkuha kog ID. Pangayuan pa kag ID. Wala gani ko'y ID mo itong magkuha kog ID. Wala siya, no? So, gahi bagyod ang COMELEC ana nga kung wa kay ikapakita dili gyud nimo dawat. So since ang ato ang mandato is inclusivity, atong isulod, atong i-register ang tanan qualified. So dili stringent ang requirement when it comes to identification. So unsaon man lugar nato na pwede nga under oath
aduna tay kauban diha sa atong barangay nga mo pasalig or mo oath moingon nga kini si Juan de la Cruz or si Maria naagyo ni nagpuyo ani nga purok ako ning silingan kaila ko ani dugay na ni siya dinhi. So pwede na siya pero adunay limit lang. Taman lamang sa katulo sa ang usa ka tawo nga mo attest or mo testigo nga kana siya nga tawo nga mo apply risk taga diha Taga dinha. Aduna pud kitay pwede pod nga ang adunay registered voter within the fourth civil degree by affinity or consanguinity nga mo attest nga taga diha gid ka. Sayon lugar ang ato ang pag-prove ana kung ang imong ginikanan na ana dinha tapos makita sa imong birth certificate nga anak ka ni Tampulano o ni Tampulana and then yung kadiha taga diha gid ka niuli na ka sa inyong lugar after how many years. So mas pwede pod na siya. So it's not the end of the world. Yeah. Yes. Wala gid kay ID nga diya naka-address or wala kay proof of billing na pwedeng ipakita. Yes. There are ways nga. Ang importante aduna tay kapasikaran nga diha gid ka nagpuyo. Mo na importante dili man ni siya legal nga proseso no nga kinahanglan gyud ang katong mga bugat nga ebidensya. So gaan-gaan ta ni ana nga part. Later on ma-discuss nato nga nganong ingon ana kagaan ang ato ang requirement. Yeah. But Ma'am, sorry to cut you off, ma'am. In relation to that, ma'am, what if mag-certify ang isa ka opisyal sa barangay nga kani nga tao dira gid siya nagpuyo? ako na ng dugangan ganger no sa barangay certification, sidula, ID, barangay ID, company ID, company barangay ID. ID, yes, adunay mga barangay nga gahatag og barangay ID ang barangay council. PNP clearance. Dili siya klaro gid kayo tataw gid din sa atong resolution nga dili nato dawaton as a proof of residency tungod kay nga naman unsay kalainan niya sa national ID, UMID, SSS, NBI clearance. NBI clearance, unsay kalainan niya. Kung tanaw na to ang kining mga valid IDs ni agi siya proseso no aduna pud sila yung mga requirements to prove sa imuhang identity o imuhang residency. But unsa man ni sila, unsay common nila. Now, kung mangayo kag police clearance, mag-present ka og barangay certification or barangay clearance. Now, unsay mahitabo sa barangay clearance? Unsa man? Ang the possibility of abuse. Now, remember, naay mga personal interest ang mga barangay officials. So, instead of kung atong ilimit ang ato ang requirement or proof dinhaa, how about those dili alayon sa mga prinsipyo sa mga incumbent barangay officials? So unsa may ilahang kontrapartido? Yes. Asa man sila dapit mo dangop? 'Di ba? So luoy pud ni sila kay aduna man gyud ang election busa na election kay adunay panagbangi sa political principles or stand. So ingon ana siya tungod kay kini nga mga dokumento makita nato nga pwedeng maabusaran. But ang sidula is kung mukuha kag sidula you can get it anywhere. Tinuod. Oo, dili siya kung magkuha kag sidula kada barangay because naa kay property didto, pwede kaayo. So dili siya exclusive matawag nimo nga ang gibutang sa sidula nga address is taga diha gid ka. Kay pwede nimo gamiton ang imong property kung bisan asa ka nga taga diha ka. That's why dili siya unsa man ni foolproof nga evidence nga ma-prove imong residency. Another misconception, ma'am. Very recently nana po yung nangutana sa among aba. Kaya bitaw nagparehistro siya as sangguniang kabataan voter. And now niabot na siya sa edad nga 18. Qualified na siya as regular voter. Ang ilahang pangutana, kinahanglan pa ba ko mag-utro? Kapoy ra ba? Maglinya? Taas kayo pila. Taas kayong pila? That's the beauty of modernizing the elections. Now,
when we with the advent of RA 8189, we modernized the whole process, and that started with the modernization of the registration process. Mhm. So kay ato man siyang kung inyong nabantayan sa una no, by way of comparison magsulat ka adtong papel nga gihatag sa teachers dito sa school, and then ang among libro brown nga taas manual pud to siya isulat sa mga teachers. But kung inyong nakita karon naka-print, because pag-apply nimo og rehistro maka-store to tanan dito data, and then i-print makita na dayon nimo nga gwapa na dayon kay kapag abot sa election day. So speaking of modernizing, or the beauty of modernizing the whole electoral process, ang imuhang biometrics data nga gikuha adtong nagpa-register ka sa as SK or member of the Katipunan ng Kabataan is nami gitawag nga i-export. So meaning to say amo lang to siyang idugang ibalis ngadto sa regular nga mga botante nga listahan. Mhm. So makita din sa among system nga nag-18 na ka. So di na ka kinahanglan mo balik sa opisina sa COMELEC kay taas ang pila. So ang COMELEC na adto ang naay administrative duties para mosulod po ka sa listahan sa regular nga mga botante. Ako lang po dayong i-mention nga bot ipasabot kung ang imong edad 18 paingon sa 30, Mhm. makabotar ka sa Katipunan ng mga Kabataan o sa barangay, kaduha. So mo na siya significant sa question ni E.O. Ranyada nga nganong mobalik pa unsay significance nganong magpa-register ka usab, because ang privilege to be able to vote into Twice. 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 Yes, Isa sa SK, isa sa barangay. sa barangay. So, with that, makadawat po sila og duha ka balota. Duha ka balota puhon. Pohon. Balota lang ang madawat, ma'am. Balota lang, dili lang nato apilan og pagpanamas-tamas sa ato ang kuan, the privilege or the right to vote. Now, pila na lang kabulan, ma'am, mahuman naman ang registration period, no? Since we are now entering the month of March, April, then by mid-May, human na siya. Ano siya? 18. So, approximately na lang tayo mga 2.5 months Yes. para magpadayon aning voter registration para sa 2026 PSKE. So, sa pagkakaroon, ma'am, ang COMELEC karaga, unsa nga mga strategies ang ilahang gina-implement aron mas mahimog, accessible, inclusive, convenient para sa mga tao nga gustong magparehistro? Okay. Daghan gyud kaayos tanan. Makaingon pod ko nga mga napoy mga superpowers ni ato ang kining taga COMELEC. Nga naman no. So balikan sa nako ang adunay duha ka principle sa ato ang registration. The second one is very important because it says the enhancement of voters registration experience, the promotion of gender equality, ito natay God, provide gender-sensitive, convenient, credible, and well-managed registration system or process, which is inclusive, participatory, and non-discriminatory. So, isa ra na siya ka kuan pero loaded kayo na siya. ma'am. Loaded na siya, section 2, paragraph 2. Loaded kayo, no? So, ang among trabaho is dili lang pag-maintain o registry, but what do we do to maintain a meaningful registry? So, to connect the two. So, ang Resolution 11177, mo ni ang diha naglatid ang ato ang registration nga mga provisions. So, kay naghisgot man tag mga strategy. So, adto na tayo gitawag nga ako na siyang gi-group into 3. Okay. The first one is kung unsay nahilatid sa Resolution 11177. Section 3 says the registration shall be October 20 to May 18, inclusive of Saturdays and holidays. Meaning to say,
while magpahulay ang uban, Kita gatrabaho pa. mag-opisina ta, kay para adunay chance ang kadtong mga walay klase o walay trabaho nga moadto sa atong opisina. So, dili na gyud ta kay ngono nga dili ko pwede mo absent sa trabaho o wala na ko'y leave or na ako'y exam Di na gyud ka karason. absent o wala gyud siya rason. So that's very important nga provision. The second one is nagihapon sa ato ang section 3 ang online reactivation with correction of entries and Transfer. updating of records. Unsay pasabot ana niya? Now, na deactivate imong record tungod kay adunay daghang rason, later na ko i-discuss, but one of those is wala ka nakabotar for 2 consecutive elections. Ang baseline niya is naka-register nakadaan, kaya lang nabutang ka sa deactivated or naka-archive imong record because wala ka nakabotar sa 2 consecutive elections. So unsay buhaton kay naa namang koy lugar botar na ko sunod election, mo apply ka og gitawag nato nga reactivation. Do you have to go to the COMELEC office para mag-apply ka? Amo na pud nang gisayon. Di na gyud kinsa naman lay pila naman lang ka percentage dinhi sa nato no ang walay cellphone, walay social media. So, mo contact ka sa social media account or page sa ato ang field office concern kung asa ka like pananglitan ang Butuan City, and then adunay process na i-go through nimo online, and then i-capture, mag-istorya mo na election officer online sa Messenger. And then, pwede na dayon mabalik ang imuhang record sa listahan. That's very convenient. You don't have to go out. Oh. You don't have to appear personally. Yes. Dili nimo ipakita o i-present imong kaugalingon personally ngadto sa opisina. Online lang, social media lang ta. So, kinsa pag yun dili magpa-deactivate, no? Gisayon na gid kaayo ang proseso. Another one is na tayo gitawag nga gender-sensitive registration process. Unsa na siya? Adunay mandato ang atong mga local government unit nga mag-open sila sa ilahang daycare center para sa kadtong mga mama nga mo apply og rehistro sa COMELEC, and then siya gibit-bit nga bata gibantayan. So apil na siya nga initiative para pod maka-focus si mama og sulat paparehistro. So another one is kadtong mga dili gusto mo adto sa among opisina, like kanang example sa ato ang mga kaigsuonan nga Muslim nga mag-wear og hijab. So we respect the culture. So pwede gid siya nga dili na mo i-violate na siya. So you will not be disrespected kay para ma-capture imuhang biometrics. So long as makita imong face, makuha ra gyapon sa camera ang imong face, dili na mo ipatanggal ang hijab. So ingon ana siya. Another one is dawat gid nato no nga atong mga opisina sa COMELEC medyo gagmay ang uban. So lagi kay hilig man ning atong mga kaigsuonan nga adto sa katapusan. So naatay gitawag nga transfer of registration venue to cater everybody. Like in Butuan City, para dili mo mainitan, dili mo magtindog og dugay, and then pwede po dayon mo mag-enjoy sa aircon sa mga mall. So, gi-allow na to ang transfer of registration venue in malls and other commercial establishments, especially towards the last few days or last few weeks of the registration period. So, dili na kita mo ingon nga init mo adtong COMELEC. Okay. Adto naman ta sa mall, no? So, naputay gitawag nga last day scenario. Naa sa section 4 sa ato resolution nga what if taas na kayo ang pila? Subject to the cut-off limit sa ato ang makina. Dili man pwedeng nagi-limit ang atong makina, no? Usa na sa mga usa na sa mga pangutana sa media o kasuko sa ato ang mga kaigsuonan. Last year, ang pag-abot sa alas 3 sa hapon, sulong as kaya pa sa ato ang makina.
kadtong mga labi na sa mga gagmay nga mga munisipyo katong naa nagpila sa 3 o'clock, ilista to sila, tawagon ka tulo bisan pag unsa natang orasa, basta kay mosulod mo dito sa 30-meter radius sa Mhm. pagpanglista, tapuson mo namo. But ako lang pong klarohon gamay nga dili na mag-apply 100% sa mga dagko nga area because even if naa mo sa 30-meter radius sa 3 o'clock, ang atong makina naa siya limitasyon kung pila ray dawaton. So, aduna mi mga innovation nga gi-introduce sa mga cities kay para dili kinahanglan nga maghulat ang dili na gyud dawaton sa makina. Aduna pud tay labi na sa last few weeks. Mhm. Gitan-aw na daan sa COMELEC nga daghan ang ato ang daghan tao, daghan mo pila. So ang mga provincial offices and regional offices maghatag og augmentation team or personnel para mutabang makater ang tanan, mapaspasan ang trabaho. Kana again, akong klaruhon, ang atong makina, walay ipadala nga bag-o. So the same number of machines nga atong gigamit kada adlaw. Ang tao lang ang madagpod. Yes, magdadugang lamig manpower para dili daghan magpagutbot og masuko kay igang na kapoy na. And then another sa atong resolution na atay express lane for PWD, senior citizen, and katong other members of the vulnerable sectors. Heavily pregnant women. Yeah, heavily pregnant, not just pregnant. So heavily pregnant women. But dilibot ipasabot nga unahon lang pud namo silang tanan, magpaulahi ang regular. So adto na tay dungan nga lane. So lahi to sila nga lane para dili gyud bisan pag last ka ni abot pero ang imuhang lane is naa ka dito sa una-una. So adto na sila separate nga lane, adto na po'y regular lane para sa katong mga dili Vulnerable. PWD wala na sulod sa vulnerable sectors. And karon ang among ginahimo. Gikan pa ka dito no. Na may gitawag nga satellite registration. Para dili na ka moadto sa syudad o sa lungsod, kami ang moadto sa inyong barangay. So na ang among gitawag nga satellite registration, ang among tibok team moadto sa inyong barangay in coordination sa atong barangay officials kay usually ato ni sa mga barangay covered courts. Kay para didto na gid ka sa imong tugkaran mo apply og rehistro or mo apply og transfer. Sanon sa mag-update sa imong record, mag-correction of entry kung pananglitan naminyo na ka, gusto nimo gamiton ang apelyido sa imong bana or di na ka gusto kay ni pahulay na, ingon ana siya. Or naa kay annulment na decree, so gusto ka mo balik sa imong apelyido sa pagkadalaga, so pwede na siya gitawag nato correction of entry. So ato na gid mi sa iyong mga tukaran. Moadto pod mi sa mga eskwelahan tungod kay BSKE man ado naman ta eleksyon sa sangguniang kabataan. So moadto sad mi sa mga eskwelahan para to cater the senior high school. Kay qualified naman sila for KK katipunan ng mga barangay. Kabataan. Unsa pay lain natong adtuan? Naay nindot pagid kaayo karon. Pananglitan niabot manggod ni sa opisina. Pananglitan na narbaho ka sa example, Cagayan de Oro City. And then ang imong rehistro, gusto gid ang imong residence is na sa Butuan City. So gusto ka mo mubotar sa Butuan City. Nan karon kay ang imuhang uli kay Domingo raman. Mupaway pod mig Domingo. Dili pod ni robot. Mupaway sad mig Domingo. Isa lang gud ka adlaw pahangyo So unsay imong buhaton? Aduna tay gitawag nga special register anywhere anytime program. So gitawag na mo nga SRAP. Before RAP lang na siya, karon gitawag na mo nga SRAP. Unsay buhaton? Moadto ka sa designated offices nga mo cater or mo dawat og SRAP applications. And then moingon ka ditong opisina nga kining akong rehistro adto sa Butuan City. Barangay Libertad, Butuan City. Ila kang i-entertain, sila na'y bahala mo forward sa imong record sa Butuan City. So, it's as if equivalent nga ni adto ka ni Butuan City.
But akong klarohon dili tanan opisina ni Comelec adunay SRAP. Nga naman, ang atoang SRAP na special nga laptop para diha isulod ang mga biometrics or records sa mga applicants for transfer or registration. Dili lang ni transfer ha, pwede po din siya nga original voter. registration. Okay, new voter ka. Ang mudawat og SRAP sa Caraga, naata sa Butuan City, Cabadbaran City, Bayugan City, Prosperidad, Bislig, Tandag, Surigao City, General Luna, and San Jose. Kung tanaw ni mo na siya, cities and capital towns and highly urbanized cities. So kung sa Cagayan de Oro, aduna na po yung mga area na sila, cities and capital towns, na aduna na sila yung laptop for SRAP. So bisag asa mo sa tibok Pilipinas, bisan pagtuwa ka sa Luzon, diri ka sa Mindanao puhon, nakalugar ka anang panahon na mo adto opisina sa Comelec to ka sa Luzon, pwede kaayo. However, until April 24 only. Medyo sayo ang amo ang cut-off for SRAP tungod sa kalayo sa abtan sa imong papel, nya adunay mga administrative duties or processes nga kinahanglan sundon, so mag-cut off mi og April 24 lang for SRAP. But abri among opisina gihapon, adto gid ka sa opisina nga asa ka magpa-register. Kanang innovation ma'am nga kanang register anywhere, anytime program. Kung wala ko masayop kang Chairman Garcia na siya nga kuan na niya, flagship project na ni Chairman George Garcia. Kay para ang iyang gihuna-huna, daghan kaayog mga nanarbaho sa lagyo nga muuli gyud for election purposes. So wala na gyud tay rason no nga dili ta maka parehistro or mosalmot sa atong election, dili ta mahimong registered voter. Now, all those akong gi-mention naa sa Comelec resolution. But as I've mentioned earlier, ako ni siyang gi-group into 3. Now, unsa ikaduha nga matawag nato nga initiative para mahimo yung inclusive, para masulod gyud tanan natong mga qualified Filipino citizens. Aduna tay gitawag pod nga ang atong ang principle nato no is ang matinud-anon nga listahan, tawag nato, og ang atong inclusivity. So to answer dito sa matinud-anon nga listahan, while atong i-cater ang tanan bisag tuwa sa layo, ato pong limpyohon atong listahan. Correct. Ana siya ikaduha. Unsa na to paglimpyo? Now, nato na tayo gitawag na mention ako kagay na deactivation. Kibali i-archive lang ang imuhang record sa Comelec. Unsa man ni siya nga mga instances. So nagiskot man kog disqualification. So katong disqualification nga mga grounds, mo putoy grounds nga i-deactivate ka. Pananglitan na rehistro na ka, so i-deactivate ka na mo tungod adto nga mga rason. Sentence by final judgment, and then ang katong declaration by competent authority that you are incompetent or insane. Ang next is ang atong AFIS. Unsa ni siya? Automated Fingerprint Identification System. Monitubag nato sa katong mga flying voters, quote-unquote flying voters. Unsa ni siya? Ang biometrics, ang imuhang fingerprints lang ba? O ang imuhang face and signature, ipadala namo na dito sa central office. Adunay gitawag system namo nga tanan records tibok Pilipinas, iya na ditong i-compare. Cross-match na niya. And then, mubalik na sa mga field offices pagpahibalo nga election officer, kini siya nga botante nimo dinha, i-delete nimo ni kay doble na ang iyahang rehistro. Botante po din siya sa PICAS. So, adunay gisunod nato ana dinha ang akong ibagangar nga kung different municipalities ka asa man ka i-delete. The first one or the last one? The latest will be deleted. Okay. So, matingala mo no, neto ko ni Comelec unya anong gidelete ko. So, you had registration sa 2 different municipalities, i-delete ka sa latest. Meaning to say, dito ka sa imuhang old. So, nasakpan man ka, wala man ka nitugan sa amo og tinuod. Ya, di man may makahibalo kung kinsay nagtugan og tinuod. Kay,
tungod sa data privacy, ang ma-inquire lang yun ni election officer is ang iyaha lang yung record diha pod sa iyahang opisina. So, dili na mo ma-inquire ang record tibuok Pilipinas tungod kay giwala ang National NLRB, List of Registered Voters, tungod sa data privacy. Nga daghan bisan kinsa ang maka-access na ay sensitive information din ha. And then, tungod ana, so kung nagpa-register ka sa Manila atong January, ni uli kag butuan aron katong February, moadto ka sa Cebu karong March, and then ato na po kag Davao karong April, then before mag-end ang registration, moadto na po ka sa Siargao. So, dili gid na mahimo nga mobotar ka sa daghan. Isa ra gid na ang ibilin tungod kay ma-detect ka sa among gitawag nga AFIS. Aduna sad mi kini ingon akong na-mention kagaina. Sayon raman ang process sa ato ang registration pag-prove sa imong identity and residency. Dili man gud siya legal nga proseso, so gipasayon siya kay ang ato nga as much as possible marehistro nato ang tanan. Kadaghanan. Now, what if na ay question or wala ka nagtugan og tinuod? Nga kung maingon ka nga taga Libertad ka, dili dai ka taga Libertad. Now, pagkahuman sa period of registration, like until from January 2 until March 31, ang atong ERB hearing will be on April 19. April 19. But ang among i-post ang tanan aplikante on April 5. 5. Nado na po tayo gitawag nga last day to file opposition, which is April 16. Ma-post man na sa among mga pages, no? Ang significance nga among i-post ang tanan applicants from January to March. Yes, from each quarter, January to March. To give opportunity to those who are interested to question the application of a certain person. Meaning, like si Ganger, E. Oranyada, nag-apply og registration sa Libertad. Moingon ang usa ka residente sa Libertad nga, dili man na siya taga diri. So, that person may now go to our COMELEC office and file an opposition to your application. So, i-oppose niya presenting proof nga nganong mo'y imuhang claim. And then during the ERB hearing, i-determine nila ang propriety sa imuhang opposition, and then together with the proof that you presented, ipatawag po tong aplikante, adunay mga questions po nga i-post ang atong members sa ERB. And then the 3 members will decide whether or not you are indeed a resident of Barangay Libertad or adunay igong kapasikaran ang opposition. Now, what if ni-decide ang board that you are indeed a resident? So, i-approve imong application, it's not yet the end of the world for the oppositor or any interested party. Nga naman, until for these barangay elections, that's 105 days. 100 and 105 days for inclusion and exclusion petitions. Pwede ka moadto sa municipal trial court, i-question nimo ang iyahang registration. Now, this time, legal na ang proceedings. Kinahanglan na og evidence, kay naa naman ka sa court. The election officer will be asked to present himself there as witness, as necessary party. So, pwede nimo i-question ang registration, but conversely, pwede po nga kung wala ka na-approve, pwede po ka mo petition for inclusion. So, both the oppositor and the applicant, adun na patay avenue, nagihatag ang balaod para yun ma-appeal ka sa listahan or dili ka ma-appeal sa listahan. For the exclusion, ang last day nga moadto sa korte is July 24, but for the inclusion, it's only until July 20. And kana nga process, ma'am, ang judge na mo decide. Ang judge na ang mo decide. In fact, nominal party si COMELEC. Appeal siya sa ipatawag ni korte. Okay. Nganong na-approve ni or nganong na-disapprove? Yes. So, ingon ana. So,
wala pa dili pa gyud siya ingon nga hopeless ang ato ang process no sa COMELEC. But lastly, ang ginha sa ato ang initiatives nga gihisgutan para mahimong mas inclusive ang ato ang listahan. Adun to ay gitawag nga kining local initiative sa voters education. And for Agusan del Norte and Butuan City, this is very close to their hearts. Nga naman. We are very passionate about it. Okay. Ang all field offices sa COMELEC is mandated nga adunay social media accounts or pages. Like Facebook page or Facebook account. And then diha mi maghimo og announcement sa among tanan activities including asa mi currently ga-register, asa mi moadto ugma, asa mi moadto sunod semana, aduna ba mi oras nga wala mi, kay aduna pod mi other activities nga important. And part of that para gyud mapaabot sa kahanginan, sa kadaghanan, sa tibuok, sa tanan Butuanon, sa tanan Karaganon, ug sa tanan mga Pinoy. Bisan asa man ka Pilipinas man or tuwa ka sa abroad, para masabtan ang opisina sa COMELEC ug maingganyo mo namo nga nganong magrehistro mo. Kini atong gibuhat karon is usa ka local initiative. Gitawag nato ning kining i-istorya nga baby or flagship project ni sa OCEO Butuan City. Congratulations Butuan City. Para mapasabot sa atong tanan. This is just the first, more to come. Yes, more to come. Lahi-lahi nga mga discussions. You may send your interests or questions para matubag sa next episodes. And of course, I will give the opportunity to Attorney Tubalano to discuss about her baby or flagship project also. But the province of Agusan del Norte has what they call as BATA or Bumoto Ayon sa Tama. And this is in coordination. They are working closely with the Department of Education because the general overview is i-explain sa mga senior high school students. First-time voters. Yeah, first-time voters ang importance sa pagbotar. Not just ang pagbotar, ang mechanical act na pagbotar nga moadto lang ka sa presinto on election day, but gihatagan namo karon og premium with the Department of Education nga voting is not just shading or writing the ballot in the ballot. It is the most important thing sa voting is giving meaning to your vote. And unsaon na siya nga mahimong meaningful imong vote. Mao na siya kuan karon, itrabaho karon sa ato ang Agusan del Norte, tanan field offices sa Agusan del Norte. And magpasalamaton kaayo mi sa Department of Education kay welcome kaayo nila ang initiative and grabe ka positive ang response sa Department of Education. Supported kayo sila. Yes, maayo kaayo no ang ang reception sa COMELEC nga in fact nasugdan na nila. Yes, ma'am. Nasugdan na this week and since about to end naman ang school year, they are gearing for or working on isulod sa curriculum ang hopefully project. By next school year. Hopefully. But Attorney Balano will be discussing in details sa next episode or I don't know when. And then we also, next is, participate mi sa mga government on wheels. Yeah. Mga caravans. So, one-stop shops. Yes, sa mga one-stop shop nga mga initiatives sa ato ang mga local government units. So silang tanan, ang tanan offices or departments sa local government units, apil ang COMELEC mag-ato sa mga barangay para ihatag ang among serbisyo. Including na din ang issuance of voter certification because voter certification is already a valid ID. And it's for free. Yes, and it's for free. So, pwede nimo magamit ang among voters registration record as a valid ID para mukuha po kag another valid ID. Okay. And so, very convenient na gud karon ma'am para sa tanan. Yes. Mga interesado, mga ma-appeal sila.
na makabotar karong elections. Yes. So Ang wala na barrier, wala na reason. They will not be deterred kung sa pa may mga pwede nilang i-alibay nga dili na gid sila. Unless dili gid sila gusto dili gid mag-participate. gusto. Yes. For a long time giistudihan sa COMELEC no unsaon nga mahimong mosalmot gyud ang tanan sa ato ang pagbutar magsugod sa pagrehistro. Dynamic ang ato ang approach. Kung unsay makita namo nga present sa present time kung unsa po'y uso like nauso ang online so amo nang grab ang opportunity. So whatever mag-move mi mo-adapt mi sa Adaptive unsay kami. mo-adapt mi sa unsay needs kung sa umaabot nga panahon unsa po'y naa sa umaabot nga panahon para mahimong maabot gyud mo namong tanan. So that's it. The three akong gi-group into three. Dili man siguro mi kulang sa initiative. If you have suggestions, very engaging ang among mga field offices sa social media. Ma'am Jack, thank you so much sa mga explanations nga imuhang gihatag. Kabahin so good sa preparations for the BSKE 2026 and with the ongoing voter registration. Finally, ma'am, I'd just like to ask for your final message sa ato ang mga naminaw o nagtanaw karon. Okay. Dili sa ako sa two parts. The first part is mag-election kita on November 2. Pangutanan ninyo nga no, sige mi og postpone. Dili kami ang nag-postpone. Nag-implement lang pod mi kung mag-postpone ang atong mga legislators. But kung tan-aw nato since 1982, this will be the fifth synchronized elections nga madayon. Sakto ba ko? Fifth or sixth? The last one was 2023. 2023 ang last one. So from 1982, so supposedly ang next elections was 1988, barangay, wala pa SK at the time. But na-postpone ang 1988, na-move into 1989. The one in 1989 was moved again to 1994. And then we had one in 1997, if I'm not mistaken. And then we had in 2002, which was supposed to be followed by 2005 but moved to 2007. And then we had one in 2010. And then 2013 for barangay elections. 18 and then 2023. Yes, the one in 18 was only for barangay elections, no SK. The one in 2013. 13. Okay, and then we had in 2023. So kung atong tanaw, this is not the first time, but then again, do not kill the messenger. Because it's not us. Ga-implement na po niya. But the most important thing is, nakoy question sa mga batanon, sa mga youth. Nangutana ba mo sa inyong kaugalingon kung nganong kinahanglan mo magpakabana sa eleksyon? Why are you supposed to care for elections? The same way sa mga dili na batanon. Once upon a time, young. So, have you asked yourselves if nakahatag ba ta ang the world that we are living in sa karon is kung ano na tayo reklamo or kontento ta, nakapangutana ba ta kung adun na tayo contribution sa kung unsa asa ta karon? What are we enjoying? What are we complaining? Adun na ba tayo share sa mga panghitabo? Sa mga batanon, nagbotar ta nga naman tungod kay ingon ni mama papa, ingon sa atong mga katigulangan, or gibotar man akong friends, mubotar ng pugko, nagrehistro man akong friends, yes, so marehistro lang pugko. Because ang kitang tanan apil ang COMELEC. Ang atong common goal no, natay gitawag mangod sa mga naa sa gobyerno makasabot ani. Aduna natay gitawag nga Philippine Development Plan. And all agencies sa government including COMELEC, ang tanan mission and vision mo anchor dito. So working towards, all of us must work towards the attainment of that goal. The goal is where do we want to be in the future?
what kind of government do we want to govern us or lead us sa karon. And dako kaayo og kalabutan kung unsa nga quality sa kinabuhi, even quality sa edukasyon Mhm. nga ato ang makuha or ma-experience. Dako kayo og kalabutan ang eleksyon. Tungod kay kung kinsa ang imong gipili, mo na siya mo mamuno para ma-experience nimo ng karon. So kung ang imong gipili atong miaging eleksyon na dissatisfy ka sa pagpadagan karon, parte ba ka o dili? In the same way, na kung kinsay mo lingkod sa sunod diha sa barangay, question nimo sa imong kaugalingon, mamahimo ba ka nga parte or dili? There's big difference between a passive citizen and a proactive citizen. Kung okay raman ko, dili ko manghilabot, dili lang po ko mag-apil-apil. Makaingon ba ta nga nagpakabana ta sa ato ang komunidad? Pero kung proactive ka, ang imong pangutana is, unsaon nako nga mamahimong mas maayo ang akong experience sa barangay o mas maayo ang edukasyon sa mga kabataan nga akong madawat. Mas adunay quality. Kay daghan man kayo na nga questions karon no. So akong giawhag ang tanan nga mo apil ta, magparehistro ta tungod kay sa atong pagkarehistradong botante, makabotar kita meaningfully. Ang COMELEC maghatag sa gitawag nato nga platform or avenue para ka makabotar. Para usa sa mga mekanismo nga gihatag namo para makapamili kag sakto is ang kampanya. Gituyo ang kampanya para mo present ang mga kandidato sa kung unsa iyang plataporma, unsa iyang plano nga pagahimuon dinha sa panggobyerno kung makalingkod siya. Gihimo na siya para makadungog mong tanan o makahimo mo og sakto or intelligent nga pagpamili. Now, adunay mga initiative nga mosulod kami sa eskwelahan para mas mapalapad, para mas mahibaw-an ninyo nga unsaon di ay pagpili. Sa akong mga nadungog, unsaon di ay pagsala. So, ingon ana siya na pod. So, niana nga pamaagi, mamahimo na mong ang among platform or nga gihatag sa inyo ang eleksyon, kabahinan namo COMELEC. Ang pagbotar, kabahinan ninyo as citizen sa Pilipinas or usa ka residente sa usa ka barangay. So giawag nako ang tanan nga magpakabana, aktibo kita nga mosalmot sa ato ang mga aktibidades, magmanggialamon kita atong we will be critical to what's going on sa atong community aron mamahimong mabungahon o meaningful ang atong boto. O tungod ni ana, ang COMELEC Caraga, headed by Attorney Edwin O. Kadungog, nagpasalamat sa Butuan City o sa atong tanan, hinaot nga mamahimo kini nga maayo nga avenue para napaabot namo og sakto ang amo ang programa kaninyong tanan. Maayong adlaw. That wraps up the first episode of COMELEC Butuan City e-Istorya. Daghang salamat sa ato ang special guest karon, si Attorney Geraldine C. Samson, Assistant Regional Election Director, COMELEC Caraga, for her insights and valuable information shared during this discussion. Sa atong mga Butuanon, giawhag namo ang tanan sa pagpadayon o paminaw sa maabot pang mga episodes ng COMELEC Butuan City e-Istorya. Daghang salamat.